sa umagang ito. At salamat, O God, sa inyong banal na presensya, Panginoon. Lord, maging sa aming mga ikapo, salamat, Panginoon, dahil ang bawat isa sa amin ay meron pong kakayahan na magbigay, O God, sa gawain mo, Panginoon. Lord, ang patuloy po namin kinikilala, Lord, yung provision mo sa buhay namin, yung katapatan mo, yung kabutihan mo, Panginoon, at yung pag-iingat niyo po sa aming pong mga buhay. Maraming salamat, Lord, for continuously sustaining us, Panginoon, yung bawat isa sa amin, maging yung iglesia na ito. Patuloy po namin kikilalanin, Panginoon, na kayo po ay kasama namin, Panginoon, at bahagi, Panginoon, sa amin pong iglesia. Maraming salamat po. We pray, O God, na ang mga ikapong ito, Lord, ay tunay na magamit, O God, para po mas lumawak pa, Lord, yung inyong kaharian dito sa lupa at maraming kaluluwa, Panginoon, ang maiabot, Panginoon. Maraming salamat, O God, maging sa mga puso, Panginoon, na nagbigay. Patuloy niyo po kaming turuan, Lord, na maging katulad mo na mapagbigay, O God. And maging sa amin pong pag-aaral ng inyong salita sa umagang ito, dalangin po namin, O God, yung karunungan mo, yung pangunawa mo, Panginoon, yung pagsama mo sa amin, at tunay, O God, na hipuin mo po ang puso namin sa umagang ito. Salamat, Panginoon. We pray, Lord, na patuloy naming maranasan yung inyong presensya, yung inyo pong kapangyarihan sa aming pong kalagitnaan, at wala pong ibang maluwalhati, makilala at maitaas, kundi ang pangalang Hesukristo lamang. Salamat, Panginoon, sa inyo po ang lahat ng papuri. Ito po ang aming panalangin. Ang lahat po ay magsabi ng amen. Amen. So, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Amen. So, dami nating empty chairs, 'di ba? Baka inulan po yung yung ating mga kapatid. Let us continue to pray para po sa bawat isa. Okay po ba 'yon? Amen. So, ngayon po, ang ating pong pag-uusapan ay, sige nga, sabay-sabay po nating basahin. Okay, good news o magandang balita. Alam niyo po, tayong mga tao, we always long to hear good news. Tama po. Sa TV, kapag magbubukas tayo ng balita, inaasam natin na parang, sana good news naman. Pero kahit alam naman natin, puro negative yung mga ibinabalita ngayon. Kahit sa isang tao na umalis, tapos pagbalik, may sasabihin siya sa'yo. Nilolong natin yung ikukwento niya, maganda. Diba? Hanggat maaari, nais nating makarinig ng mga mabuti or magagandang balita lamang. Today po, hindi natin pag-uusapan yung good news na naiisip natin. Like, nahalal yung gusto nating politiko or merong ayuda doon. Hindi po ganun yung good news na atin pong pag-uusapan. Yung good news po na ating tatalakayin, ito po yung magandang balita na sinasabi po ng salita ng Panginoong Diyos. Ayan. So, praying na walang matutulog sa atin dahil ito po ay isang mabuting balita. Sayang naman po kapag atin po itong na-miss. So, bago po ako mag-start, let me share po yung current birth rate globally. Sabi dito, yung birth rate daw, globally yan sa buong mundo, every second, bawat segundo ng oras, meron daw pong 4.46 babies are born. O sabihin natin, 4 to 5 babies ang isinasilang sa buong mundo sa loob lamang po ng isang segundo. Nakailang segundo na po ako sa pagsasalita. Baka meron ng 5, 20 babies na sinisilang po sa mundo. Every minute naman daw po, merong 250 babies. Ayan. Pag isang oras na po, approximately, meron na daw pong 15,000 babies. And every year, there are 132 million babies are born. Ibig sabihin po, yearly, nadadagdagan yung population ng buong mundo ng 132 or plus yung populasyon po ng buong mundo. Ngayon naman po, yung mga namamatay naman po. Ano po yung rate o numbers ng mga taong namamatay every second? Meron daw 1.78 or 1 to 2
na taong namamatay every segundo. Pag minute naman po, roughly mga 107 deaths per minute. Sa isang araw, meron pong 153,000 deaths per day. Sa isang oras, 6,320. At kada taon naman daw po, mayroong 56 million deaths per year. So alam niyo po, bakit ko po inihain sa bawat isa yung mga rate na to, o yung data na to, yung numbers na to. Alam niyo po, they are not just a numbers. They are not just a data or rate. Ito pong mga taong ito, they are individuals. Sila po ay mga tao, at ang iba po sa kanila, they are lost souls. Ang iba po sa kanila dyan, sa dinami-dami niyan, sila po yung mga taong walang Kristo sa puso. Sila po yung mga taong hindi sure o wala pong kaligtasan. They are individuals. These people, or tayo po, are composed of body, soul, and spirit. And the truth of the matter, at kapag yung end ng life natin, lahat po ng mga tao na yan, kasama po tayo, ay haharap sa Panginoong Diyos. Sabi po ng Ecclesiastes 12:7 o mga ngaral 12:7, alalahanin mo siya bago manumbalik sa alabok ang ating katawang lupa, at ang ating hininga ay magbalik sa Diyos ng may bigay na to. Ang sinasabi po ng mga ngaral, alalahanin mo siya habang ikaw ay bata pa. Kasi itong physical body natin, kung saan po naggaling, magiging alabok. Babalik po sa alabok. At yung ating spiritu, sa English po, ginamit yung word na spirit, babalik po sa Diyos na nagbigay nito. Alam niyo po yung katotohanan ng buhay ng isang tao, na babalik ang katawan sa alabok at ang hininga ay sa Panginoon. Every person will get to experience yung bagay na to. And even our souls ay haharap po sa paghahatol ng Panginoong Diyos. And no one po is exempted. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka exempted. And we know po na kahit anong paraan namuhay ang mga taong ito, sila man po ay mayaman, maimpluwensya, o ang ilan sa kanila ay isang presidente, kasama po sila. Na alam natin kapag sila po ay walang Kristo, sila po ay mga ligaw ng kaluluwa at hindi po makakaranas ng kaligtasan. Kaya sinasabi po ng Matthew 16:26, sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Ano ang maibibigay ng isang tao kapalit ng kanyang buhay? Alam niyo po, many people are dying without the gospel. Maraming tao ang namamatay nang hindi po nakakarinig ng salita ng Panginoon. Sabi dun po, every day there are 153,000 people who died globally. Ang question is, ilan kaya sa kanila yung nakarinig ng mabuting balita? Ilan kaya sa kanila yung nabahagingan ng gospel? Or wag na tayo lumayo. Masyadong malawak yung globally no? Diba't ibang lahi yun. Sa Pilipinas na lang po. Diba po? Ilang tao ang namamatay every seconds sa bansang Pilipinas? Nakarinig kaya sila ng mabuting balita? O wag na nating palawakin. Sa community na lang natin. Ilan ang namamatay sa community natin every month? Diba? Nakakarinig po ba sila ng mabuting balita? Sabi nga po, they are not just a number. They are souls, at maraming souls sa ating community nang hindi pa po nakakarinig ng mabuting balita. And this is the challenge po sa ating mga Kristiyano. Our challenge sa katotohanan na ito
tanungin po natin yung ating mga sarili. What is my responsibility towards this lost soul? Ano ang aking tungkulin o ano ang aking responsibilidad bilang mga Kristiyano dito sa mga naliligaw na kaluluwa? Lost souls in our home, sa atin pong mga tahanan. Lost souls in our neighborhood, sa atin pong mga kapitbahay. Kung tayo po ay mag-aaral sa ating paaralan, o kung tayo naman po ay mga empleyado sa atin pong mga trabaho. And I pray sa umagang ito, wala pong lost soul sa loob ng simbahan. Ha? Kasi lahat po tayo, and we pray na lahat po tayo ay naliwanagan na ng salita ng Panginoon. Amen po. Amen. Nandyan pa po ba kayo? Ayan. So, ito po yung challenge sa atin sa umagang ito. Pangalawang point po is our commission. Our commission. Pag sinabi po natin commission, ito po yung tagubilin. Sabi nyo nga po, tagubilin o utos. Diba po? Alam nyo po, God has given us a commission. Not just a commission, but a great commission. Sabi nyo nga po, great commission. A great commission that every believer is expected to do. Yung great commission daw po na binigay ng Panginoong Jesus ay ine-expect niya na ang lahat ng believer, lahat po ng Kristiyano ay dapat po na ginagawa. Ang bawat isa at kasama po ako sa bagay na ito. Why? Because it is commanded by the Lord. Sabi po, ito po ay utos ng Panginoong Jesus. Ibinigay niya po ito bago siya umakyat sa langit. Di ba po? Bago siya umakyat sa langit, literally, binigay niya po itong utos na to sa kanyang mga alagad. And alam natin, kapag umaalis yung isang tao, yung bilin niya, yung pinakahuling bilin niya, yun yung pinaka-importante. Di ba? Sa bahay, kapag aalis ang nanay, ilang beses sasabihin niya, pag umalis ka, patayin mo lahat ng kuryente. Kasi importante yon, di ba? Yun yung pinaka-importante. At na-realize ko rin, yung huling bilin ng nanay mo, pag nagkita kayo, ang una niyang tanong, pinatay mo ba yung pinapapatay ko sa'yo? Alam niyo yun, yung parang, yun yung importante. Alam niyo, naisip ko, ganun din sa Panginoon. Pag dumating siya, yun din yung una niyang kakamustahin sa atin. Di ba po? So, ang mga importante, ayan, so madalas yung mga tagubilin na panghuli, yun po yung pinaka-importante. And ito pong great commandment ay utos ng Panginoon bago po siya umakyat sa langit. Meaning to say, ito pong utos na ito ay mahalaga. Mahalaga sa Panginoon at mahalaga po na atin pong ginagawa. Ito po yung sinasabi ng Mateo 28:18 to 20. Okay, Mateo 28:18 to 20. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Verse 20, turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. And this is exactly po yung sinabi ng Panginoong Jesus bago po siya umakyat sa langit. Sabi po ng verse 18, sabi po ng Panginoong Jesus, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Tingnan natin kung sino yung nag-uutos. Anong klaseng Diyos yung nag-uutos sa atin ng bagay na ito? Sabi dito, hindi lamang siya kung sino lang. Diba? Tayo kapag nakaka-receive tayo ng mga utos o command, lagi nating tinitingnan, tayong mga tao, sino ba yung nag-utos?
Diba? Pag bata lang yan, pwede sumaway. Pag alam nating bata lang siya. Pero kapag ang presidente, ang barangay captain, kapag ang taong makapangyarihan ang nag-uutos sa atin, sinusunod natin. Dito po, tingnan natin ang Panginoong Jesus. Sabi niya, binigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at lupa. Ibig sabihin, yung nag-uutos ng bagay na ito ay isang Diyos na makapangyarihan. Hindi lang sa langit yung kanyang authority at maging sa lupa din. Naiintindihan po. Yun. So, malinaw sa atin na walang ibang nag-utos ng Great Commission kundi ang Panginoong Hesukristo na siyang makapangyarihan at may otoridad sa langit at sa lupa. Pangalawa po, sabi dito, kaya't humayo kayo, gawin ninyong mga tao, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismohan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Sabi dito, humayo kayo. Sa English po, go. Diba? Alam niyo po, itong phrase na to, itong mga salitang to, hindi po to option. Hindi po to option na pwede nating hindi gawin. 'Di ba? Pag sinabing go, ito po ay isang utos. 'Di ba? Alam niyo po, isa din tong wake-up call sa ating mga Kristiyano na palaging nasa simbahan na ang Great Commission ay hindi po natatapos sa 4 na sulok ng kwartong ito o ng simbahan na ito. Sabi po ng Panginoong Jesus, go. Meaning to say, tayo pong mga Kristiyano, hindi dapat tayo nananatili o natatapos yung Great Commission sa 4 na sulok ng kwartong ito. We have a responsibility to go, na tayo po ay lumabas. Madalas komportable po tayo na parang yung tao yung dadalhin natin dito. Which is wala naman pong masama kung yun po yung pero the commanded ng Lord, tayo po yung lalabas. Nagkakaintindihan po tayo. Amen. Sabi po doon sa next, gawin ninyong alagad ang mga tao. Gawin ninyong alagad ang mga tao. Alam niyo po, ang layunin ng Great Commission ay hindi lang mapabinyagan or ma-convert yung tao o makasama natin sa church yung isang tao o magkaroon tayo ng isang faith kasama ng isang tao. Alam niyo po, ang goal ng Great Commission ay gawing alagad yung mga tao. Yung mga taong ito, tuturuan nating sumunod sa Panginoong Hesukristo. Alam niyo po, parang nakita ko na hindi lang to yung obligation natin to share the word. Kasama dito yung pagde-disciples natin dun sa mga taong sinensyaran natin. And that is the Great Commission. Ito po ay isang proseso. Ito po ay isang proseso at hindi po one-time event lang. Diba? Hindi to one-time evangelism event na maaari po nating gawin sa atin pong simbahan. Sabi po doon, sa lahat ng mga bansa, ang ebanghelyo po ay para sa lahat ng tao. Ano man ang lahi, edad, estado sa buhay, diba po? Wala pong pinipili ang ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Ito po ay para sa lahat. Sometimes we are selective. Di ba po? Lahat po tayo subject dyan. Ito yung shasharan ko kasi medyo may bait tong tao na to eh. Or kawawa naman to eh. Sayang naman eh. Mahilig siyang tumulong. Pero hindi po. Sa kahit sinong tao, para sa lahat po ang ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Kahit sa taong pinaka-worst or sa taong lagi nating kagalit, para sa Kanya rin po ang ebanghelyo ng Panginoong Diyos. Amen po. Amen. Sabi dun po, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama
ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ito po yung pagtanggap nila kay Kristo at pagsama sa pamilya ng Diyos. Okay, next. Sabi po dito, the true Christian, tayo po, is not just a listener, but a disciple who makes other disciples. Ang tunay na Kristiyano po ay hindi lamang po nakikinig, paupo-upo, paatin-atin, dahil ang tunay na Kristiyano ay isa pong disciple at siya rin po ay nagdidisipulo. Hindi po tayo networking, di ba? Yung marami kang i-invite. Pero ang sinasabi ng Great Commission, na tayong mga Kristiyano, hindi natatapos yung pagiging Kristiyano natin sa pag-upo, pag-attend, pakikinig. Tayo po dapat ay nagtuturo, umaakay ng ibang tao at turuan silang sumunod sa Panginoong Jesucristo. Diba? Amen po. Tayo daw po ay mga disciple who makes disciple. Sa Tagalog po, ang tunay na Kristiyano ay hindi lang tagapakinig, kundi mga alagad na gumagawa ng alagad. And lastly, sabi po ng Matthew 28:20, turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko. Tandaan ninyo, ako laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Hindi sapat, sabi dito, hindi daw po sapat na maipahayag ang ebanghelyo. Kailangan din ay tayo'y patuloy po na nagtuturo sa atin pong mga hinihikayat. At ang pinakamagandang pangako ng Panginoon sa atin, sabi niya, ako'y laging kasama ninyo. Alam niyo po, isang napakagandang pangako na sa mission natin na ito, sa atin pong pagsunod sa Panginoon, hindi po tayo nag-iisa. Kasama po natin ang Panginoong Hesukristo. Siya po yung ating kasama, gabay, at kalakasan. Ang misyon ay mahirap pero hindi tayo iiwanan ng Panginoong Hesukristo. Siya yung ating kasama hanggang sa wakas. Amen po. Amen. Nandyan pa po ba kayo? Wala naman pong natutulog. Sige po, i-check nyo po yung katabi ninyo. Pag nakita nyo natutulog, kahabagahan mo siya at gisingin mo siya. Okay po ba yun? Okay. So, ngayon, tingnan po natin yung perspective ni Paul patungkol po sa pangangaral ng salita ng Panginoong Jesus. Sabi po ng unang Korinto 9:16 to 18, sabi po dyan, hindi ngayon, si Pablo po yung nagsasalita, hindi ngayon nangangaral ako ng magandang balita ay maaari na akong magmalaki, sapagkat iyan ay tungkuling iniatang sa akin. Sumpain ako kung hindi ko ipangaral ang magandang balita. Verse 17, kung ginagawa ko ito ng kusang loob, ako'y may maaasahang kabayaran. Ngunit, ginagawa ko ito bilang pagtupad sa tungkuling ipinagkatiwala sa akin ng Diyos. So, tingnan po natin yung perspective ni Paul. Ano yung reason niya? Ano yung dahilan niya? Bakit siya nagpapahayag o nangangaral ng salita ng Panginoon? Una pa nakita natin sa verse, sabi niya sa verse, hindi ako nangangaral ng magandang balita para maaari siyang may pagmalaki. Una, nangangaral siya ng magandang balita, hindi para maipagmalaki. Alam niyo po yung motibo ni Paul. Pinapangaral niya yung salita ng Diyos, hindi dahil para siya ay may maipagmalaki. Sabi po ba dyan, hindi rin siya nangangaral ng mabuting balita para asahan niya yung kabayaran. Do alam naman natin na kapag tayo ay sumusunod sa Panginoon, may mga kapalit na gantimpala. Pero si Paul, hindi yan yung driving force niya para siya ay sumunod sa Great Commission. Sabi din niya, hindi rin siya nangangaral para tanggapin yung mga pribilehiyo o
o yung mga karapatan niya bilang isang apostol o bilang isang mangangaral. Kasi makikita po natin dyan sa mga previous verses ng Korinto, inililithala ni Paul na kapag ikaw ay isang apostles, may karapatan kang buhayin ng mga tao sa iglesia. Yun yung sinasabi ni Paul. Pero para kay Paul, kahit na siya ay tagapagturo ng salita ng Panginoon, hindi niya ginagamit yung karapatan na yon. Suportahan man siya ng iglesia o hindi, patuloy siyang mangangaral. Bakit? Ano yung nagda-drive kay Paul para patuloy na mangaral ng salita ng Panginoon kahit walang suporta, kahit na kahit hindi siya maipagmalaki, or hindi niya inaasahan yung kabayaran? Kasi isa lang po yung tinitingnan niya sa bagay na ito. Sabi niya sa verse 16, ito ay tungkulin na inatang sa kanya. Bakit niya ginagawa yung bagay na yon? Hindi dahil sa matatanggap niya, o hindi dahil sa mga bagay na maaari niyang ipagyabang, o hindi dahil para i-exercise yung karapatan niya bilang apostol. Bakit niya ginagawa? Dahil alam ni Paul na yun ay kanyang tungkulin. Sabihin niyo nga po, tungkulin. Tungkulin. Ito po ay kanyang tungkulin. Sabi dito, ito daw po ay tungkuling iniatang sa kanya at pagtupad sa tungkuling ipinagkatiwala sa akin. Kanino daw? Ng Diyos. Yun yung very main reason niya. Bakit patuloy niyang ipinapahayag ang salita ng Panginoon? Dahil yung pag-angaral ng salita ng Panginoon ay kanyang tungkulin at tungkulin na ibinigay sa kanya ng Panginoong Diyos. Alam niyo po, paano natin talaga naiintindihan ang usapin na ito? Paul understand that preaching the gospel is his calling at malinaw sa kanya yon. What drives sa kanya, hindi yung magiging kabayaran o ginawa niya, but alam niya, ito ay kanyang personal na tungkulin na inatang sa kanya ng Panginoon. Alam niyo po, the Great Commandment is not only for Paul. Hindi lang po para sa mga alagad or sa 11 disciples ng Panginoong Jesus, but it is all for Christians. Kasama po tayo doon sa tungkulin na inaatang ng Panginoong Diyos. Tungkulin ito na binigay ng Diyos sa mga Kristiyano o kaya sa akin. Sabihin mo nga, sa akin. Sa akin. Sa akin. Hindi lang sa ibang tao, hindi lang sa kapwa natin, kundi sa akin din. Amen po? Ayun. So, sabi dito, sabi ni Pablo sa English, woe to me if I do not preach the gospel. Sa Tagalog po, sabi, sumpain daw siya, kundi niya ipinapahayag ang salita ng Panginoon. Diba po? Sumpain daw siya kung hindi niya ipinapahayag ang salita ng Panginoon. Sabi po dito, proclaiming the word of God is a divine responsibility entrusted by God to all Christians, and that includes me. It's not only the job of pastor, BS leaders, o mga church leaders, youth leaders. Lahat po tayo ay mayroong tungkulin na ipahayag ang salita ng Panginoong Jesus. Amen po? Amen. So, ito naman po sa mga disciples. Disciples, after Jesus' ascension, the disciples carried out the mission. Sabi po ng mga gawa 8:4, ipinangaral ng mga mananampalatayang nagkawatak-watak sa iba't ibang lugar ang salita saan man sila magpunta. Alam niyo po, after ni Jesus umakyat sa langit, nagkaroon po ng great persecution sa Jerusalem. Pinipersecute po yung mga mananampalataya sa lugar na yon, at alam niyo po yung ginagawa sa kanila. Sila po ay pinupuntahan sa kanilang bahay-bahay. Pag nalaman po na ikaw ay isang Kristyano,
sila po ay kakaladkarin at ikukulong po. At dahil po sa persecution na yon, nagsialisan yung mga ibang mananampalataya sa Jerusalem, naging daan para po sila ay magkawatak-watak. But the good thing sa mga disciples nung sila ay nagkawatak-watak, hindi po sila tumigil. Saan man sila mapadpad, saan man sila inilagay, o saan man sila mapunta, patuloy po nilang ipinapangaral yung salita ng Panginoong Diyos. Yung pagiging Christian nila, hindi lang naiwan sa Jerusalem, kundi saan man sila dalhin, sila ay patuloy nangangaral ng salita ng Panginoon. Ano pong ibig sabihin natin? Alam niyo po, saan man tayo dalhin, saan man tayo magpunta, meron po tayong opportunity to share the Word of God. Saan man tayo mapadpad, maaari po nating ibahagi ang salita ng Panginoong Hesukristo. Ang gospel hindi lamang po para sa Parañaque. Kung mapunta po tayo ng Manila, Pasay, Visayas, Davao, etc., maaari po nating ibahagi ang salita ng Panginoong Jesus. Amen po. Amen. So, pangatlo po, point natin yung our compassion, ano yung compulsion, ano yung nagdadrive sa atin, ano yung motivation natin bukod sa utos to ng Panginoong Hesukristo. Sabi po ng ikalawang Korinto 5:14-15, ang pag-ibig ni Kristo ang naghahari sa amin sapagkat natitiyak namin may isang namatay para sa lahat. Kaya't ang lahat ay mabibilang ng patay. Namatay siya para sa lahat upang ang mga nabubuhay ngayon ay wag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Ano yung compulsion? Ano yung nagdadrive sa kanila para patuloy nilang ibahagi ang salita ng Panginoon? Bakit po? Dahil sabi nila, natitiyak daw sila na meron pong namatay para sa lahat. Meron silang assurance dun sa ginawa ng Panginoong Jesus para sa kanila. Dahil sila mismo, tiyak sila dun sa kaligtasan na kanilang ginanggap mula sa Panginoong Hesukristo. Alam niyo po, one thing din na dapat nating i-work out sa buhay natin is yung assurance na tinanggap natin mula sa Panginoon. Yung assurance ng ating kaligtasan. Kasi, paano mo i-share yung isang bagay na ikaw mismo hindi ka sure? 'Di ba? Tatanungin mo yung sinesharean mo, sure ka ba na maliligtas ka? O sure ka ba kung saan ka pupunta? Pero kapag ikaw yung tinanong, magkakasala pa rin ako eh. Diba po? So sa ating mga Kristiyano, dapat tiyak po sa atin yung mga bagay na yun. Diba? Diba parang, paano ka mag-endorse ng isang bagay kung ikaw mismo hindi ka sure kung effective ba yun? Diba? Sa atin din bilang mga Kristiyano, tiyak tayo sa ginawa ng Panginoong Hesukristo sa atin pong mga buhay. Amen po. Kaya nga po, as we do the Great Commission, kailangan tayo rin po pinapalago din natin yung ating sarili sa ating pong pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Amen po. Amen. Kasi baka magulat na lang tayo, yung mga dinidisciple natin, sila nag-grow na tapos tayo yung nag-backslide. Diba? Hindi naman po maaari yung ganong bagay. Amen po. Amen. So, sabi po ng Lucas 19:41, nang malapit na siya sa Jerusalem at natatanaw na niyang lungsod, ito'y kanyang tinangisan. Alam niyo po, Jesus wept over the city of Jerusalem. Nung palapit na siyang papasok sa Jerusalem, alam niyo po yung senaryo na yon, kasiyahan yon. Bini-welcome siya ng mga tao na papasok na ang isang hari. Pero alam niyo po, si Jesus, tinatangisan niya yung bayang Jerusalem. Alam niyo, masaya yung paligid, pero ang Panginoong Hesukristo nalulungkot para sa mga taong ito. Why? Because dahil alam ng Panginoong Jesus na i-reject siya ng mga taong ito. Na si Jesus yung makakapagbigay sa kanila ng kapayapaan. Pero
nireject siya, and these people ay mapapahamak at makakaranas po ng destruction. Diba? Tayo po, kailan po natin tinangisan yung mga taong lost? Do we have a compassion kagaya po ng Panginoong Hesukristo? And naisip ko lang habang inaaral ko, siguro marahil ito yung pinakakulang sa atin ngayon. Kaya kung bakit hindi tayo makapagbahagi ng Panginoon, ay makapagbahagi ng salita ng Panginoon. Bakit? Kasi wala tayong pakialam sa tao eh. Wala tayong pakialam sa mga tao sa labas na papunta sila ng impyerno. Hindi tayo nagbabahagi kasi we always care for ourselves. Lagi lang nating, ang importante lang sa atin yung buhay natin, yung pamilya natin, or anything na related sa atin. Pero sa ibang tao, wala tayong pakialam. And let us have a heart like Jesus, na meron pong compassion, natatangisan yung mga taong ito, at hindi po papayag na sila po ay mapapahamak. Amen po. Amen po. Amen. So, next po, sabi po ng Acts 16:9-10, ito po yung experience ni Pablo. Kinagabihan, nagkaroon si Pablo ng isang pangitain. Sa pangitain niya, mayroon daw isang lalaking taga-Macedonia ang nakatayo at nakikiusap sa kanya. Sabi, pumarito kayo sa Macedonia at tulungan ninyo kami. Pagkatapos ng pangitaang ito, gumayak agad kami sapagkat natiyak namin kami tinatawag ng Diyos upang ipangaral sa Macedonia ang magandang balita. Ito po yung isang account kung saan si Pablo po ay nagkaroon ng pangitain at humihingi ng tulong sa kanya yung isang Macedonia, isang taga-Macedonia. Pangitain lang po yun pero nung matapos yung pangitain ni Pablo, dali-dali siyang gumayak. Diba po? At pumunta sa Macedonia dahil alam niya na tinatawag sila ng Diyos upang ipangaral doon ang magandang balita. Alam niyo po, ano po yung nakita natin sa response ni Pablo? Paul is willing. Kapag may nakitang pangitain o nangusap sa kanya ang Panginoon, Paul is willing. Diba po? Hindi niya sinabi, ayoko Lord. Diba? Sa action niya makikita natin, okay Lord, I will go. Diba? Saan yan Lord? Pupunta ako. The question is para sa atin, are we willing? Willing po ba ang bawat isa sa atin na magbahagi ng salita ng Panginoon? He is not just willing. Paul is ready. Hindi lang siya willing. Naging ready si Paul anytime na mangaral ng salita ng Panginoon. Now, kung tayo naman yung tatanungin, are we ready? Mayroon kang isang nakasalubong na tao and i-urge ka na mag-speak ng gospel sa tao na yon. Are you ready? Or sasabihin mo, wait lang Lord, ako nag-devotion, wala akong masishare. Wait lang Lord, di ko alam yung sasabihin ko kasi hindi ako nagbabasa ng salita ng Panginoon. Wait lang Lord, hindi pa prepare yung heart ko. Diba? Dami ko pang kasalanan Lord. Are we ready? He is not just willing, ready, and He is also available. Sabihin nyo nga po, available. Dapat yung buhay natin, when it comes sa available tayo, wait lang Lord, dami ko gagawin eh. Wait lang Lord, magsasaing pa ako, papasok pa ako sa trabaho eh. Mga assignments pa ako. Tsaka na yan Lord. But as we can see sa life ni Paul, he is willing, ready, and available. Diba? Nung nakita niya yung pangitain, immediately, kumilos siya, gumayak siya, dahil naniniwala siya na tinatawag siya ng Panginoon para magbahagi ng salita doon sa Macedonia. Sabi po, in fulfilling this calling, we are expected to be willing in heart, ready in spirit, and available for God's use. Amen po. Amen. Are you ready? Are you willing?
Or are you available? Lastly po, our compensation. Diba po? Wow! Sa utos ng Panginoon, kahit karapat-dapat naman talaga tayo sumunod, may pa-compensation ng Lord, may pa-reward ang Panginoon. Grabe ang Lord, no? Kahit na tungkulin naman talaga natin yon or dapat natin ginagawa, in the end of the day, meron pa tayong reward. Amen po. Amen. Sabi po dito, our compensation. Una po, we will experience joy unspeakable at the conversion of lost souls. Alam niyo po, ganito si Pablo, very grateful siya or talagang masaya siya kapag yung isang iglesia or yung isang mga taong dinisciple niya ay talagang nagpapatuloy sa Lord. Iba yung joy nun. Sinasabi ni Pablo, kayo yung aking kayo yung aking kaligayahan. Kayo yung aking karangalan. Yun yung sinasabi ni Paul. Makikita po natin yan sa unang Thessalonica 2:19-20. Sabi ni Paul sa mga church na Kristiyano sa Thessalonian, sabi niya, hindi ba't kayo ang aming pag-asa, kaligayahan at ang koronang maipapagmalaki namin sa harap ng Panginoong Jesus pagparito niya? Oo, kayo ang aming karangalan at kaligayahan. Alam niyo po, iba pala yung joy na na-experience ng isang tao kapag nakikita niya na yung taong sineran niya at tinuruan niyang sumunod sa Panginoon ay lumalago at nagpapatuloy. At iba pa kung pag yung tao na ito, siya din ay ginagamit ng Panginoon para marami pang taong makakilala nito. And for sure, they experience that kind of joy pag nakikita mo yung mga inalagaan mo ay nagbabago ang buhay. And for sure that this joy is different sa ibang joy na na-experience natin. And I know Pastor Toti and Mama Marina can testify yung joy na na-experience niya whenever they see us na lumalago sa Panginoon at nagpapagamit sa Panginoong Diyos. Amen po. Amen po. Amen. At sabi pa dito, sabi ni Pablo na kapag humarap siya sa Panginoon, maipagmamalaki ka ni Pablo sa Panginoon. Wow, very confident si Pablo. Naisip ko, tayo kaya, Lord, pag humarap ako sa'yo, may someone ba akong maipagmamalaki sa'yo? Di ba po? Si Paul very confident siya na humarap sa Panginoon. Bakit? Kasi ginawa niya yung tungkulin niya eh. Wala siyang na-miss dun sa utos ng Lord. Naging tapat siya doon sa tungkulin na ibinigay sa kanya ng Panginoon. Kaya si Pablo, very confident siya na haharap sa Panginoong Jesus. And I pray all of us, kagaya ni Paul, maging confident tayong humarap sa Panginoon. Why? Because hindi natin na-miss yung utos ng Panginoon sa atin. Pangalawa po, our hands will be clean from the blood of loss. Our hands will be clean from the blood of the loss. Ibig sabihin, malinis yung mga kamay natin. We're not guilty. Malinis yung mga kamay natin dun sa mga taong napahamak dahil walang Kristo. Mababasa po natin yan sa Ezekiel 3:17-19. Sabi po ng verse 17, Ezekiel, anak ng tao, ginagawa kitang bantay ng bansang Israel. Makinig ka sa aking sasabihin at bigyan mo sila ng babala. Kapag sinabi kong tiyak na mamamatay ang mga taong masama at hindi mo sila binigyan ng babala upang sila'y makapagsisi, ang taong ang iyon ay mamamatay dahil sa kanilang kasalanan. Ngunit pananagutan mo sa akin ang kanilang kamatayan. Verse 19, subalit kapag binigyan mo sila ng babala at hindi sila nagsisi sa kanilang kasamaan, mamamatay nga sila dahil sa kanilang mga kasalanan. Ngunit hindi mo iyon pananagutan. Anong sinasabi ng Panginoong Yahweh kay Ezekiel? Ezekiel, kapag sinabi ko na ang isang tao ay mamamatay dahil sa kanilang kasalanan,
ikaw na tagabantay ng Israel, kapag hindi mo winarningan yung tao na yun at namatay yun, isisingilin ko sa iyo yung kanyang dugo. Mananagot ka sa kamatayan ng tao na yun. Pero ikaw, pag winarningan mo yung taong masama na mamamatay siya dahil sa kanyang kasalanan, at winarningan mo siya, hindi ka mananagot sa kanya. Alam niyo po, like Ezekiel, we are watchmen. Diba? Tayong lahat po ay accountable doon sa mga kaluluwa ng mga taong naliligaw. Lahat po tayo accountable. Hindi lamang po sila pastor na accountable sa buhay natin. Tayo rin po, mga Kristiyano, we are accountable sa buhay ng asawa natin. We are accountable sa buhay ng mga kapatid natin. We are accountable sa buhay ng pamilya natin, sa ating mga kapitbahay at sa mga tao sa paligid natin. That later on, God will ask us, anong ginawa mo? Anong ginawa mo na ikaw na nakakarinig or ikaw na nakakaalam ng salita ng Panginoong Jesus? Anong ginawa mo? Alam niyo po, pag dumating na po yung time na yun, hindi na po tayo pwedeng mag-reason out sa Lord eh. Ngayon, nakakapag-reason out tayo sa sarili natin, sa kapwa natin. But the time will come na humarap tayo sa Panginoon, hindi na natin sabihin, Lord, naiya ako eh. Hindi na natin yun pwedeng sabihin. Lord, sobrang sama nila eh. Lord, wala akong time eh. Hindi na tayo makakapag-reason out sa Panginoon. Alam niyo po, ang pinapagawa ng Panginoon dito kay Ezekiel, give them warning. Just speak. 'Di ba? Sabi ng Lord, kung di ka magsalita, tumanggap o hindi, magsisi o hindi, wala kang pananagutan. As long as you do your job, to speak and to give them warning. Amen po. And that's the challenge for us. Alam niyo po, hindi tayo nire-require ng Lord, kailangan yan, mapaano mo ha? Kailangan yan, mapasuko mo yung buhay niyan, o kailangan baguhin mo yung buhay niyan ha? Hindi po ganun yung nire-require sa atin ng Lord. What God is requiring us is to speak. Sabihin nyo nga po, speak. Magsalita tayo. Huwag po natin panatilihing nakatikon yung ating mga bibig. Let us all speak the word of God and give them warning. Amen po. Amen. And lastly po, last na compensation sa atin ng Panginoon, we will have a home in heaven because we have been faithful. So kagaya po nung three servants na pinagkatiwalaan ng Panginoon ng salapi according sa kanilang kakayahan, sabi niya dun sa taong tapat na ginawa yung kanyang tungkulin, magaling, tapat at mabuting lingkod. Wow. Kung maririnig natin yung mga salitang ito sa ating Panginoon, di ba? Tapat at mabuting lingkod. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya't pamamahalaan kita sa malaking halaga. Sabi pa po dito, samahan mo ako sa aking kaligayahan, sa aking kagalakan. We will have a home in heaven because we have been faithful sa tungkulin na inatang sa atin ng Panginoong Diyos. Lastly po, gusto ko pong basahin tong poem na to. Pinamas mababawan lang para mas maintindihan ng bawat isa. Sabi po dito, you must help save someone's soul if you want to save your own. Because heaven's gate are closed to those who come alone. Ano pong ibig sabihin yan sa Tagalog? Kailangan daw po nating tulungan yung ibang tao na maligtas kung gusto nating maligtas. Dahil ang pintuan ng langit ay bukas, ay sarado po para sa taong papasok ng mag-isa lang. Meaning to say, if you are selfish, you cannot enter to the kingdom of God. If you are care about yourself lamang, you cannot enter into the kingdom of God. Amen po.
Kanina po ay nirate na, tinignan po natin yung birth rate and death rate ng mga tao sa mundo. And we ask ourselves, tinanong po natin, nakarinig kaya sila ng salita ng Panginoon? What if tayo pala yung gagamitin ng Lord para dun sa ibang tao o sa ibang portion ng mga tao na yun para sila po ay makakilala sa Panginoong Diyos? Diba po? Yung good news nasa atin na yun, tinanggap na natin yun. And it's time for us to pass this good news for those who are lost. Amen po. Amen. Imagine, nasa kamay mo lang pala yung mabuting balita na makakapagbago ng buhay nila. Diba? Ikaw lang pala ang kailangan magsalita para mabago yung buhay ng pamilya natin, ng komunidad natin, yung neighborhood natin, at ng mga tao sa paligid natin. Sige po, let us pray. Father, we thank you, O God. We thank you, Lord, for your word sa umagang ito, Panginoon. And we stand convicted, guilty, Lord God, sa inyo pong salita. Lord, we thank you, Lord, for moving sa aming mga puso, for touching our hearts, Panginoon. And we pray na we're not just only feeling this way dahil we are emotional, Panginoon. But help us, Lord, to the power of your Holy Spirit, Lord, to do the work, Panginoon Diyos. Lord, give us burden, Panginoon, sa mga taong ligaw. May you give us compassion, Lord, sa kanila. Maging pag-ibig, O God, para sa mga taong ito, Lord, na wala po kaming pinipili. Lord, binigyan niyo po kami ng utos, Lord God, and we are, it is expected na gawin namin ito. So Lord, humingi po kami, Lord, ng tulong sa inyo, Panginoon. Natulungan niyo po kami, Lord, na gampanan yung tungkulin namin na ibahagi ang salita ng Panginoong Jesus sa mundong ito. Gamitin mo po, Lord, yung buhay namin, Panginoon. And help us, Lord, to speak boldly, Panginoon, sa mga tao, Panginoon, na naliligaw. Na huwag namin isipin, Lord, yung sarili namin. Huwag isipin namin, Lord God, na kami po ay sumusunod sa inyo pong mga utos. Lord, we continue to surrender our lives sa inyo, Panginoon. At anumang mga hadlang sa buhay namin, Lord, patuloy po namin isinusuko sa inyo, Lord. Help us, Lord, to live not for ourselves, Panginoon, but para sa inyo, Panginoon. Dahil kami po ay mga Kristiyano, kami po ay inyong mga alagad, Panginoon Diyos. Lord, maraming salamat, Panginoon, for this morning. Patuloy niyo po kaming baguhin, Lord God. And do not allow us, Lord, na umalis sa lugar na ito nang walang commitment sa inyo, Panginoon. Lord, maraming salamat. Continue to use this church, Panginoon. Nang sa gayon, Lord, maraming tao, maraming kaluluwa, Panginoon, ang tunay na makakilala sa Panginoong Jesucristo at sila po ay magkaroon ng kaligtasan. Use us, Lord, individually sa aming mga pamilya, sa aming mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak, Panginoon, to share the word of God. Use us, Lord God, in our neighborhood, Panginoon Diyos, in our workplace, in our school, Panginoon Diyos. Truly, Lord, give us burden to share the word of God, Panginoon Diyos. Lord, we thank you. We commit our lives to you, Panginoon, at tunay na kayo po yung maghari. Salamat, Panginoon. We worship you, we praise you, we love you, Lord God, and we will obey you. This is our prayer in Jesus' name, and all saints say, Amen. Amen po. Ayun. So, sa atin pong group discussion, meron lang po akong dalawang tanong na pinrepare. Una po, ano yung tungkulin na ibinigay sa atin ng Panginoong Jesus? At pangalawa, paano mo gagampanan ang iyong tungkulin, lalo na sa mga taong hindi pa nakakakilala sa Panginoong Jesucristo. Sige po, tayo po ay pumunta sa kanya-kanya po nating grupo. Same group po, mga kabataan sa labas, ang mga katatayan po sa likod, ang mga nanay sa gitna.